Isang rich kid na nagngangalang Sebastian ang pumunta sa kanyang therapist upang pag-usapan ang kanyang hindi makontrol na pagkahilig sa mga babae. Inirerekomenda ng therapist ang kanyang aklat na Great Parenting upang matulungan siya at palihim niya itong inilagay sa bill. Napagtanto ni Sebastian na mali ang maging babaero at sinabing magaling na siya. Sinabi ng therapist na ipinagmamalaki niya ito at nagpaalam na siya sa kanya. Ilang sandali pa, tumawag ang kanyang anak na umiiyak dahil ipinagkalat ng kanyang nobyo sa internet ang hubot-hubad niyang larawan at nakalagay pa ang aklat ng therapist na Great Parenting. Nang mapagtanto na ang nobyo ng kanyang anak ay si Sebastian, galit niya itong sinigawan. Ngumiti lang ang binata, at bumalik agad siya sa pagiging babaero matapos pu-make up ng dalaga na kakakilala lang niya. Samantala, ang sikat sa paaralan niyang stepsister na si Catherine ay nasa bahay at nakikipag-usap kay Mrs. Caldwell at sa inosenteng anak nito na si Cecile. Nangako si Catherine na i-mentor si Cecile na maging model student kagaya niya. Nang tanungin ni Mrs. Caldwell kung paano niya naiiwasan ang mga tukso sa paaralan, ipinakita ni Catherine ang kanyang crucifix at sumagot na sa tulong ng Diyos. Maya-maya ay binulabog sila ng bastos na stepbrother ni Catherine. Nang umalis si Mrs. Caldwell at ang kanyang anak, binuksan ni Catherine ang crucifix na meron palang pulburon at sininghot ito. Ibinunyag din niya na ang tunay niyang intensyon kay Cecile ay gawin siyang pokpok. Gusto niyang maghiganti dahil hiniwalayan siya ng dating kasintahang si Court para kay Cecile. Humingi siya ng tulong kay Sebastian para akitin si Cecile, ngunit ayaw ng binata dahil may mas challenging siyang target ngayon, si Annette, ang anak ng prinsipal na nagsulat sa kanyang manifesto na siya ay mananatiling birhen hanggang sa siya ay ikasal. Sa tingin ni Catherine ay walang chance ang stepbrother niya kay Annette kaya nagpustahan sila. Kung mananalo si Catherine ay mapapasaka niya ang sports car ni Sebastian. Samantala, kung makukuha naman ng stepbrother ang V-card ni Annette ay makukuha rin ito ang matagal na niyang inaasam, si Catherine. Nagmadaling pumunta si Sebastian sa bahay ng kanyang tiyahin kung saan kasalukuyang namamalagi si Annette. Ipinakilala ni Tita Helen ang kanyang pamangkin kay Annette at habang binibigyan siya ng tour, kinukutsa ni Sebastian ang manifesto nito tungkol sa pananatiling birhen. Hindi ito pinapansin ni Annette dahil ang isang playboy na tulad niya ay walang kredibilidad sa bagay na ito. Tinanong ni Sebastian kung sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa reputasyon nito at sagot ni Annette ay ang isa niyang kaibigan. Samantala, napansin ni Catherine na ang kanyang apprentice na si Cecile at music instructor nitong si Ronald ay nagkakamabutihan. Natuwa ito dahil alam na niya paano sisirain si Cecile. Galit na kinikwento ni Sebastian sa kanyang kaibigang si Blaine ang tungkol sa nagsabi kay Annette na isa siyang playboy. Giit ni Blaine na maaaring si Greg ang nagsabi sa kanya dahil magkaibigan sila ni Annette at galit iyon kay Sebastian dahil sa ginawa nito sa kanyang girlfriend. Binunyag ni Blaine na si Greg ay closeted na bakla, kaya binayaran ni Sebastian ang kaibigan upang tuksuhin si Greg ngayong gabi. Habang ipinagyayabang ni Greg sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang mga babae, tumawag si Blaine at humihiling na magkita sila. Ipinagtapat ni Cecile kay Catherine na hindi pa niya nasubukang makipaghalikan kahit kanino. Bilang kanyang mentor ay tinuruan siya ni Catherine kung paano ito gawin, at pagkatapos ay sinabihan niya si Cecile na subukan ito kay Ronald. Doon ay umamin din si Cecile sa kanilang relasyon, ngunit natatakot siyang baka malaman ito ng kanyang ina. Samantala, nagpatugtog si Sebastian ng romantikong kanta para kay Annette at binigyan niya ito ng regalo. Nagustuhan ito ni Annette at nang inanyayahan siya nitong mag-swimming ay umalis siya saglit para magpalit ng swimsuit. Kalaunan ay tinanong ni Sebastian kung sino ang nagsabi sa kanya na isa siyang playboy, ngunit tumanggi si Annette na ibunyag ito. Sinimulan siyang akitin ng binata, ngunit alam na ni Annette ang mga galawan niya at agad siyang ni-reject. Inakusahan din niya si Sebastian na mahilig magmanipula ng mga babae para sa kanyang kasiyahan. Galit na pumunta si Sebastian sa bahay ni Blaine at kinuna ng litrato si Greg sa hindi magandang sitwasyon kasama ng bakla. Inakusahan niya si Greg na siya ang nagsira dito kay Annette, ngunit itinanggi ito ng lalaki. Nakumbinsi si Sebastian kaya may inutos na lang siya dito kapalit ng hindi pagkalat ng kanyang larawan sa internet. Kinabukasan, nagsimulang magkwento si Greg kay Annette ng magagandang kwento tungkol kay Sebastian at sinabing nagsisinungaling ang sinumang nagsira kay Sebastian sa kanya. Isiniwalat ni Annette na ang taong nagsabi sa kanya ay si Mrs. Caldwell, ang ina ni Cecile. Agad naman itong ibinalita ni Greg kay Sebastian at nanumpa ang playboy na maghihiganti ito. Sinabi ni Sebastian kay Catherine na si Mrs. Caldwell ang nagsabi kay Annette na isa siyang playboy. Bilang ganti, tutulungan niya ang kanyang stepsister sa plano nitong sirain si Cecile. Sinimulan ni Catherine na akitin si Sebastian, ngunit matapos malaman na hindi pa siya nagtagumpay kay Annette ay iniwan ng stepsister si Sebastian na bitin. Pagkatapos ay tinawagan ni Sebastian si Annette para makipag-date. Dahil sa mga magagandang sinabi ni Greg tungkol sa playboy ay pumayag na si Annette dito. Samantala, sinabi ni Catherine kay Mrs. Caldwell ang tungkol sa relasyon ng kanyang anak sa music instructor nito. Nagalit ang racist na ina at umuwi upang kumprontahin ang dalawang magkasintahan. Sinabihan niya si Ronald ng mga racist na banat at agad itong tinanggal sa trabaho.
Pagkatapos ay tinawagan ng dalawa ang malungkot na si Cecile, at sinabi ni Sebastian na may sulat si Ronald para sa kanya, ngunit kailangan niya itong kunin ng personal ngayong gabi. Nang gabing iyon, lumabas si Cecile at nagtungo sa bahay ni Sebastian. Matapos basahin ang sulat, nagsimulang malasing si Cecile sa inakala niyang iced tea lamang. Sinabi ni Sebastian na pwede sana siyang maging modelo ngunit hindi siya sexy. Na-challenge si Cecile kaya agad siyang gumawa ng mga weirdong pose. Nag-dare ang binata kay Cecile na hubarin ito lahat ng kanyang damit, ngunit si Cecile ay tumanggi at sinabing kailangan na niyang umuwi. Sinabi ng mapagmanipulang Sebastian na tatawagan niya si Mrs. Caldwell para sunduin siya at nakiusap si Cecile na huwag itong gawin. Ngayong meron na siyang alas ay sinimulan ng hubaran ni Sebastian ang dalaga at ginawa ang plano nito. Kinaumagahan, pinakiusapan ni Tita Helen sina Sebastian at Annette na magboluntaryo sa retirement home. Agad itong tinanggap ni Annette at para mapanatili ang kanyang good boy image, walang choice si Sebastian kundi ang pumunta din. Nagkunwari itong nag-enjoy siya kasama ang pasyente at habang papauwi ay ikinwento niya kay Annette ang kanyang masayang karanasan. Gayunpaman, ramdam ni Annette na nagsisinungaling ito, kaya inamin ni Sebastian na bored siya at ayaw niyang bumalik doon. Nainis ang binata dahil hindi niya maipanalo si Annette at sinabi sa kanya ng dalaga na masyado siyang harsh sa kanyang sarili. Para gumaan ang pakiramdam nito ay gumawa ng mga nakakatuwang mukha si Annette hanggang sa tuluyan ng tumawa ang binata. Ngayong nakita na niyang ngumiti si Sebastian ay hinawakan ni Annette ang kamay nito habang sila ay papauwi. Ipinagtapat ni Cecile kay Catherine ang nangyari sa kanila ni Sebastian. Sabi ni Catherine ay proud siya dahil isa na itong ganap na babae. Pinayuhan niya si Cecile na mag-experience pa ng maraming lalaki upang mapasaya niya si Ronald kung gagawin na nila ito. Inisip ng inosenteng dalaga na magandang ideya iyon at siya ay nasa sabi. Samantala, ang playboy na si Sebastian ay nahuhulog na kay Annette at napansin ito ng kanyang stepsister. Pinaalalahanan siya ni Catherine na kapag natalo siya sa kanilang taya, mawawala ang kanyang sasakyan at ang pagkakataong maikama siya. Pinuntahan ni Sebastian si Annette at sinimulan siyang halikan. Nagsimula na silang maging mapusok, ngunit pinigilan siya ni Annette. Ipinagtapat ni Sebastian ang kanyang nararamdaman para sa kanya at sinabi ni Annette na mayroon din siyang nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang mag-commit sa kanya at umalis ito. Nang gabing iyon, pumunta si Sebastian sa kwarto ni Annette para magpaalam. Tinawag niyang ipokrito ang dalaga dahil nangangaral ito tungkol sa pag-ibig, ngunit ngayong nasa harapan na niya ito ay tatalikuran lang niya. Nang siya ay papaalis na ay pinigilan siya ni Annette, at matapos i-lock ang pinto ay nagsimula na silang magpapawis. Ngunit biglang sinabi ni Sebastian na hindi niya ito magagawa at umalis ito. Kinabukasan ay umalis si Annette sa mansyon ni Tita Helen. Matapos malaman ang tungkol dito, nagmamadaling pumunta si Sebastian sa istasyon ng tren, at doon ay mapusok niya itong hinalikan hanggang sa tuluyan ng mapitas ng binata ang anes ni Annette. Sa pagkakataong iyon ay ginagawa na ito ng playboy sa ngalan ng pag-ibig. Napagtanto ni Catherine na nanalo na ang kanyang stepbrother sa pustahan, kaya giit niya ay ibibigay na nito ang kanyang premyo. Gayunpaman ay tinanggihan ito ni Sebastian. Kinutya ni Catherine si Sebastian dahil naging malambot na ito at nagbabala siya na ang relasyon niya kay Annette ang sisira sa reputasyon ng dalaga. Napagtanto ni Sebastian na tama ang kapatid kaya pinuntahan niya si Annette at tinapos ang kanilang relasyon sa pagsabi na ang pakailang niya ay maka-score dito. Galit at pagkalito ang naramdaman ng dalaga at sinabihan niya si Sebastian na lumayas. Sinabi ni Sebastian kay Catherine na tapos na sila ni Annette. Giit ni Catherine na si Sebastian man ang nanalo sa taya, siya pa rin ang panalo dahil nagawa niyang wasakin ang puso nilang dalawa ni Annette. Agad na tinawagan ni Sebastian si Annette, ngunit hindi ito sumasagot. Kinuha niya ang kanyang journal at pumunta sa apartment ng dalaga. Ayaw siyang makita ni Annette, kaya iniwan ni Sebastian ang kanyang journal sa kaibigan nito. Maya-maya ay binuksan ito ni Annette at natuklasan ang katotohanan tungkol sa binata, sa adik nitong stepsister, at ang tungkol sa pustahan. Mayroon din itong kalakip na sulat kung saan ipinahayag ni Sebastian ang kanyang tunay na nararamdaman para sa kanya at humihingi ito ng pangalawang pagkakataon. Samantala, tinawagan ni Catherine si Ronald at sinabi sa kanya ang tungkol kay Sebastian at Cecile. Nagpaalam si Ronald kay Cecile at tumuloy ito sa bahay ni Catherine. Buong gabing naghintay si Sebastian sa labas ng apartment ni Annette, naghihintay ng sagot niya. Maya-maya ay umalis siya at saktong lalabas na sana si Annette. Ang galit na si Ronald ay kinumpranta si Sebastian tungkol sa ginawa niya kay Cecile. Sinubukan ni Sebastian na humingi ng tawad, ngunit bigla siyang sinuntok ni Ronald. Nakita sila ni Annette at habang sinusubukan niyang pigilan ang dalawa ay hindi sinasadyang natabig siya ni Ronald sa kalye. Isang taxi ang mabilis na paparating, at mabilis na tumalon si Sebastian para iligtas siya, dahilan upang siya ang masagasaan. Nang puntahan siya ni Annette ay ipinahayag ni Sebastian ang pagmamahal nito sa kanya. Gayunpaman ay binawian din siya ng buhay. Sa kanyang libing ay makikitang nasa banyo si Catherine, sumisinghot muli ng pulburon mula sa kanyang crucifix. Maya-maya ay lumabas si Annette sa cubicle at nagpanggap na hindi niya kilala si Catherine.
Nakikiramay siya sa pagkamatay ng stepbrother nito, ngunit tila may binabalak ito. Sa kanyang eulogy ay ibinahagi ni Catherine ang kanyang mga ginawang paghimok kay Sebastian na magbago at maging isang model student kagaya niya. Bigla siyang nagtaka nang magsimulang umalis ang mga estudyante. Nabastusan ng dalaga kaya nagpasya siyang lumabas para malaman ang nangyayari. Nakita niya ang mga estudyante na nagbabasa ng mga kopya ng journal ni Sebastian, kung saan isiniwalat ang mga ginawang pagmamanipula ni Catherine at ang kanyang pagkalulong sa pulburon na itinago nito sa kanyang crucifix. Ang model student ay nagsimulang umiyak habang pinagmamasdan ang dismayadong mga tingin ng kanyang mga kaeskwela. Kinuha ng punong guro ang kanyang crucifix at kinumpirma ang pulburon na nasa loob nito. Samantala, si Annette ay nagmaneho sa sports car nang yumaong si Sebastian habang inaalala ang saglit na paglalakbay kasama niya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.